Hi again, this is Ro Anjoy. Ngayon, ituturo ko sa inyo on how to be a professional network marketer. So, ano ba yung dapat mong gawin para maging iba ka sa iba? Kasi marami kasing mga unprofessional network marketers dito. Halos pare-parehas lang yung ginagawa nila and dapat maiba ka sa kanila. So, ano ba yung mga dapat mong malaman na bagong strategies na makakatulong sa business mo? Alam mo kasi kaya maraming taong negative sa network marketing dahil sa mga unprofessional na ginagawa ng mga networkers. So, ano ba yung dapat mong gawin para i-position mo yung sarili mo as a professional network marketers? So, i-share ko lang sa iyo kung ano ba yung eksaktong ginawa ko para ma-position ko yung sarili ko as a professional network marketers. So, mag-umpisa na tayo. Ang una kasing ginagawa ng iba, ginagamit nila yung Facebook sa pagpo-post ng mga business opportunities nila or mga products nila. 'Di ba? Karaniwang nakikita sa mga post nila, halos puro products nila ang nasa status nila, puro business opportunity. Join me, join my team now, buy my products, ganon. 'Di ba? Parang minsan ayaw mo nang magbukas ng Facebook dahil puro ads na lang yung ginagawa nila sa Facebook. So, that's unprofessional. Pansin mo, di ba, kapag may mga nagpo-post ng ganong mga uh, post sa newsfeed mo, di ba, hindi naman pinapansin ng iba, ini-ignore lang nila, walang nagda-likes, walang nagko-comment, ni walang nag-i-inquire dun sa business nila. So, kasi ayaw ng tao ng ganun. Ayaw nila na puro na lang benta, puro na lang ads yung nasa newsfeed nila. Kasi ginamit ang Facebook to socialize with other people para makipag-interact ka sa ibang tao. So, yun ang purpose ng Facebook. So, ayaw ng mga tao ng ganun. So, ang una mong dapat gawin is tanggalin lahat ng mga post na yun dun sa wall mo. Kung may mga products ka dun na pinopost, mga business opportunity mo, tanggalin mo na yun lahat. Kasi di ba pag nag-visit yung mga tao dun sa profile mo, malalaman na nila kaagad kung anong company ka. So, burahin mo na yun kaagad. Kailangan kasi na nakatago mo na yun. Hindi mo na alam ng mga prospects mo kung anong company ka ba. So, gawin mo na yun kaagad ngayon para maging professional ka. Kasi unprofessional yun. So, pangalawa, para maging professional ka rin, you have to invest your time in learning new strategies for your business. Invest your time in trainings. Maghanap ka ng taong makakatulong sa'yo at yung may resulta na makakatulong sa business mo. So, ano-ano ba yung mga strategy na ginagawa nila sa business nila? Pwede mo ring i-observe yung mga ibang network marketers kung ano ba yung strategy na ginagawa nila. So, ayun. Dito mamaya sa baba ng video na to, i-share ko sa iyo yung strategy na natutunan ko. Dito lang talaga ako na-enlighten sa mga trainings na natutunan ko. So, tignan mo tong profile ko. Halos wala akong post na mga ads tungkol sa company ko, tungkol sa mga products ko. Kahit yung Facebook cover mo na nakalagay doon yung company mo, tanggalin mo na rin yun. May ginagawa kasi akong strategy na para pumunta yung mga prospects ko dun sa sales page ng business ko.
iba yung strategy na ginagawa ko. Nagpo-post ako pero hindi halata na ads pala yun. Parang nag-share lang ako ng mga valuable information. Then, pag nagustuhan nila yun, doon na sila malilink dun sa sales page ng website ko. So, yun ang strategy na ginagawa ko. Pangatlo, i-position mo yung sarili mo as a valuable leader. Kasi di ba minsan, pag nagko-convince tayo ng mga tao dun sa opportunity natin or sa product natin, minsan kino-convince natin sila na bilihin na tong products mo dahil dun sa strategy na ginagawa mo, hindi sila lalong bibili sa'yo dahil makukulitan sila sa'yo. Ayaw ng tao kasi na yung feeling na binibentahan sila. Kasi feeling mo, kino-convince mo sila, napakaganda naman ng opportunity mo. Bakit kailangan mo pa silang i-convince? What if sila na mismo yung lalapit sa'yo para mag-join sa business mo? Or sila na yung mismo mag-i-inquire para bumili ng products mo? Is that great? So, mas maganda na i-position mo muna yung sarili mo as a valuable leader, na ikaw yung solution sa problema nila at ikaw yung taong makakatulong sa problema nila. At kapag na-position mo yung sarili mo as a valuable leader, sila na yung mismo lalapit sa'yo para bumili ng products mo. So, i-remind lang kita na it takes a lot of effort and patience para sa business mo bago ka muna maging successful at bago ka magkaroon ng resulta sa business mo. Gumawa rin ako ng sarili kong groups. Kahit sa groups ko, hindi ako nagpo-post ng mga business opportunity ko, hindi ako nagpo-post na bumili sila kaagad sa product ko. So, iba yung strategy na ginagawa ko. Kahit sa page ko na ginawa ko. So, nagpo-post pa rin ako ng mga valuable information na makakatulong sa kanila. So, ganun dapat ang strategy na gawin mo rin. So, below this video, isi-share ko sa iyo yung strategy na natutunan ko sa business ko, yung nakatulong talaga sa akin. Kasi simula nung nalaman ko tong strategy na to, tinanggal ko na lahat ng ginagawa ko dati. Hindi ko na ginawa yung mga wrong strategy na ginagawa ko dati. In short, kabaliktaran ng ginagawa ko dati, iba na ngayon. So, check this training now. And I'm sure makakatulong din sa ito. It's a free training. So, i-grab mo na tong opportunity na to para matuto ka. So, invest more time on learning more strategy. So, bago ko tapusin itong video na to, may ikukwento lang ako sa iyo na natutunan ko rin. Merong isang lalaki na nagsisibak ng mga puno. So, ang gamit niya is lagare. Pero, habang nagsisibak siya ng mga puno, yung ginagamit niya, mapurol kasi. Yung lagare na ginagamit niya is mapurol. So, may isang tao na nagsabi sa kanya, bakit hindi mo muna hasain yung lagari mo para maging effective ka pa dun sa ginagawa mo? Pero hindi nakinig yung lalaki. Tuloy-tuloy pa rin siya sa paghataw. Hanggang sa naubusan na siya ng pasensya. Tumigil siya at nag-quit na siya. So, yun ang karaniwang ginagawa ng iba. Hataw lang sila ng hataw. Pero hindi sila nag-i-invest ng time para hasain pa yung sarili nila para mas maging effective pa sila at productive. So, ang moral lesson dito sa kwento na to, kailangan mo munang tumigil muna at mag-invest ka muna ng time para ma-improve yung sarili mo. Kailangan mo munang hasain yung sarili mo at matuto ka ng mga bagong strategy, yung effective at magiging productive ka
para sa susunod na humataw ka sa business mo, magkakaroon ka na kaagad ng resulta at magiging iba ka sa mga ibang mga networkers. So, I hope na nakatulong ito sa iyo and get your free training now.